In you, O Lord, alone we have our being. We live and move and have our being. Thank you so much, God, for this wonderful morning. We give you honor, Lord. Lumalapit po kami sa inyo, nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa anumang kasalanan na iyong nakikita sa buhay namin. Lord, linisin mo po kami ng iyong buhay at banal na dugo. Sa oras na ito, O Diyos, hayaan niyo, Father God, idamit niyo sa amin muli ang damit ng katwiran. At sa umagang ito, O Diyos, sa amin pong pananambahan sa inyo, ikaw lang ang lubos na maparangalan. Salamat po, God, and protect all our brethren who are still on their way to worship you in this place. I also pray, anoint all the pastors and all the worship services of JA1 around the globe. Thank you so much, God. At huwag niyo ding hayaang umuwi ang bawat isa matapos sa service na hindi dala ang tagumpay at kaalaman na nagbubuhat lamang po sa inyo. We thank you, Lord, and we give you praise. In Jesus' name, everybody say Amen. Palapakan natin Panginoon. Let's declare Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Amen? Okay, J1 culture. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. J1 culture. Good morning. Praise God. Are you excited today? Hallelujah. Sa lahat ng mga televiewers po natin ngayon sa online ay good morning sa inyo pong lahat, nationwide and worldwide. Sa part ng Amerika, good evening sa inyo. At sa part ng Northern America at Canada, good afternoon sa inyo dyan. Praise the Lord. Nakakatuwa ang ating Diyos na buhay. Sino po nanood po ng konsyerto? Raise your hands, please. Wow, ang dami nanood pala. Sino naman hindi nakapanood? Raise your hands. Oh, marami din. Sobrang dami ng tao nung Friday. And I really thank God for every one of you who prayed for me for the concert na naging matagumpay lahat po ito. Ang kapurihan ay sa Diyos lamang po lahat. Praise God. At of course, it's really an unstoppable blessings ang binibigay ng Diyos po sa atin. Kaya magpatuloy po tayo sa ating pong pagbibigay ng papuri. Ang Diyos ang nagbigay sa inyo po lingkod ng mga awitin pong yon. And in fact, that is almost 400 songs na po binigyan ng Diyos sa akin. At wala naman po akong pwedeng gawin kundi kantahin lang po ang mga bagay na yan. Alright. Kaya ang Diyos ay mabuti. Excuse me, Rafi, gusto ko yung sound kanina pagtayo ko dito. Okay? Alright. So this time ay makinig po kayo mabuti. Sino po ang sa kauna-unahang pagkakataon ay ngayon lang po nakarating po dito? Raise your hands, please. Okay, welcome po sa inyo pong lahat. Welcome to the family of JA1. Praise God. Welcome ko po. Ako po ang inyong po lingkod, Bishop Art Gonzalez, na head pastor of this church. At naniniwalang dinala kayo ng Diyos po dito para lamang po pagpalain at magpakilala ang Diyos sa ating pong lahat. Praise the Lord. Alright, so this time, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po ito sa time is running fast. Sobrang bilis ang panahon. Ang bilis pong tumakbo ang panahon o lumipas ang panahon. Sino po dito ang nagkakaedad na? Sabi po naman nung iba,
ayaw ko na nga hong tumanda eh. Alam nyo, sa ayaw nyo, sa gusto po ninyo, lahat po tayo ay tatanda. At tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, tumanda ka na. Okay? Bakit? Bumataman ang ating pong mga mukha. Ang edad ay hindi pwedeng magkaila. Dahil yan po ay nakarecord na sa ating mismong pamahalaan. Kaya mayroon tayong birth certificate, hindi na yung pwedeng itago. Ngunit, ang tinatawag na pagtandang pisikal ay pwede pong madelay. Pwede naman pong pabagalin para manatili ang inyong mga beauty, ang inyong mga beauties at ang inyong pong mga itsura. Ngunit, again, taon-taon magbilang ka. At yan talaga ang nakalagay na rin po sa banal na kasulatan na ang buhay ng tao ay hanggang 120 years lang. Hanggang 120 years. Pero sinong gustong umabot siya ng 120? Ay grabe, may managtaas pa. Okay naman po yun. Pero ano kaya itsura natin kapag tayo 120 years na? Ikaw kayo makakapunta pa sa church at maglalakad mula doon sa kanto o kaya susunduin ka na lang ng golf cart para naman. Okay, pwede naman yun. Pero this time, ay Rapi, sobrang lakas po dito. Pasensya na kayo, masyado ako naano sa sound natin. Okay, so this time ay pag-usapan na natin po ito. Okay, 2 Peter chapter 3 verse 18. Ito ang sinasabi ng Biblia. Rather, you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. All glory to Him, both now and forever. Sa Tagalog, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. At sa pagkakilala sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailan-kailanman. Meron po ako isang kwento. Ito po, ang pangalan po niya ay si Asa. Si Asa ay isa pong visionary. Si Asa ay isa pong matalino. Ang tawag sa kanya ay young woman. Siya ay punong-puno ng vision. Siya yung energetic. Siya yung taong nag-strive para maabot niya ang kanyang goal sa buhay. Very successful ang young woman na ito. At doon sa village na yon, nakilala siya na achiever. Lahat ng kanyang gusto makamtan ay halos nakakamtan niya dahil sa kanya pong kasipagan. Financially stable siya. Ang kanyang career ay kanyang naabot. Hanggang sa dumating yung time na sa kanya pong success, mayroon pa rin siyang hinahanap. There is emptiness inside. Then siya ay pumunta sa isa pong katabi nilang malapit lamang na river at doon siya nagmumuni-muni. Pero bakas sa kanyang mukha ang kanyang kalungkutan. Then mayroon pong nagangalang ama, isa pong matanda na babae, lumapit sa kanya. Oh, Asa, bakit ikaw ay napakalungkot? Baka sa mukha mo, ano bang problema mo? Nasa iyo na ang lahat ng bagay. Kilala ka dito sa village. You are an achiever woman. You are a woman of success. Bakit ganyan ang itsura mo? Ang sabi ni Asa doon kay Ama, Ama, totoo na natanggap ko ang lahat ng ito. Pero there is something in me na hinahanap ko. Meron pa rin kasing kulang.
Hindi ko alam kung ano yung kulang na yon. I'm okay outside, but I'm lonely inside. Dahil meron ko hinahanap na hindi ko maintindihan. Alam nyo, ang sabi ni Ama, ako ay matanda na, pero naintindihan ko ang hinahanap mo. The emptiness of the heart, Diyos lang ang pwede na makapagpuno niyan. Kilala mo na ba ang Diyos? Sabi po ni Ama. Sabi niya, naniniwala naman ako, sabi ni Asa. Pero what do you mean kung kilala ko na ang Diyos? Yan ang kulang mo. Yung ang Diyos na lumikha sa iyo, yung Diyos na nagbigay sa inyo ng tagumpay ng lahat ng meron ka ngayon, ang siyang kailangan mong panahanin sa puso mo. Dahil siya lang ang pwedeng mag-fulfill ng emptiness mo. Bakit hindi ka tumingin ngayon dyan sa river? Napansin mo, dire-diretso ang pag-agos ng tubig nito? Pero lahat ng mga success mo, kung mga river, katulad na rin na river ang blessing mo, may hangganan ito. But I want you to know, mawawala man tayo sa mundong ito, ang river na ito ay hindi mawawala at dire-diretso ang pag-agos nito. Ang kailangan mo lamang ay ang lumikha ng river na ito na siya magpupulfill ng desire ng puso mo. Tumingala ka ngayon sa itaas. Nakikita mo mga buwan, ang buwan na yan at ang mga bituin. Nakikita mo ba na sa araw, mayroon pong sumisikat na araw? Yan ay nilikha ng Diyos na siyang magbibigay sa iyo ng fulfillment ng buhay hanggang sa kabilang buhay. Saka na-realize ni Asa, tama po kayo. Ako po'y nagsimula na isang bata na punong-puno ng pangarap sa buhay. At lahat ng pangarap ko'y nakamtan ko. Pero hindi ko malang narinig at niinisip man lamang na mayroon po palang Diyos na nagpalaki sa akin, nagbigay ng buhay, at nagbigay ng success ng lahat ng mayroon ako ngayon. Salamat. At ang tanong niya ngayon, paano ko siya makikilala? At sinabi ni Ama, simple lang yon. Imbitahan mo siya sa puso mo, at ikaw ay kanyang pananakanan. At ikaw ay magkakaroon ng fulfillment sa buhay. Umalis si Ama. The following week, ay nagkita sila. Ang sabi niya, sabi ni Asa kay Ama, thank you so much. Kagabi, nung sabi ko, Lord, manahan ka sa puso ko, meron pong yumakap sa akin. At saka, naramdaman ko yung fulfillment. Dahil nung tinanggap ko siya, napuno ako ngayon ng pag-asa na anumang mga bagay na meron ako, ito pala'y may iwanan ko, pero siya lang pala ang pinakamahalaga sa buhay na aking pong nakamtan hanggang sa kabilang buhay. Ang fulfillment ng buhay, ang Diyos lang ang pwedeng magbigay nito. Marami po sa atin dito nagsimulang naging bata. Sinapupunan ng ating pong ina. Hanggang sa ngayon, lumalaki tayo hindi natin namamalayan. Pero nakikita na lang natin, nagkakaedad po tayo. Maraming ginagawa sa buhay. Busy sa maraming mga bagay, pero hindi natin minsan namamalayan na ang buhay natin pala, ang Diyos ang may akda nito. At ang Diyos naman, nung nagpakilala siya sa atin, dahil dati hindi natin siya kilala, naging makabuluhan ang buhay natin. You grow physically. You grow mentally. You grow sa iyong wisdom. Pero, ang tanong, nag-grow ba ang spiritual life mo?
Whether you like it or not, we are all living in the flesh. Physical lang ang nakikita natin. Pero hindi mo naintindihan na ikaw ay isang spiritual being na nakatira lang sa iyong katawan. Na ang katawang ito ay may expiration, pero ang tao ay walang expiration. Pero meron siyang dalawang lugar na pupuntahan. Kung siya ay nakakilala sa lumikha sa kanya, buhay na walang hanggan ang pupuntahan niya. Ngunit kapag siya ay hindi nakakilala sa Diyos na lumikha sa kanya, kapahamakan na walang hanggan ang pupuntahan niya. That's why, ang isang taong matalino, iniisip niya lagi na ang Diyos lang ang kailangan niya upang magtagumpay siya physically, magtagumpay siya materially, magtagumpay siya spiritually until eternity. Did you understand? Sobrang bilis ng panahon. I'm now 62 years old. This is my birthday. My birth month. My birthday. 60 years old. Kaninang umaga ako'y nakaluhod. Pinasalamatan ko muli ang Diyos. Dahil mayroon ako naging mother. Na siya nagdala sa akin, sa kanyang sinapupunan. Pinasalamatan ko muli ang aking pong father. Dahil sa kanilang mga magulang ko, ako'y naging tao. Pero una kong pinasalamatan ng Diyos dahil talagang ako ang nilikha niya. Pinasalamatan ko pati mga kapatid ko. Pinasalamatan ko pati ang mga tao. Pati mga naging kaibigan ko. Alam niyo, at nakita ko, sobrang bilis ng panahon. At sa paglipas pala ng panahon, tanggapin mo't sa hindi, ang iyong pagiging bata, nakahigat, gumagapang, tumatakbo, nadarapa, hanggang sa mag-grade 1, hanggang sa maging high school, hanggang sa maging college, hanggang sa anuman ang career. Alam mo yun, nakita ko yun. Biyayap lang pala talaga ng Diyos na makilala mo siya at magpakilala siya sa iyo. Nagpakilala ang Diyos sa buhay ko sa edad na 19 years old. Binago niya yung buhay ko na nakita ko ang Diyos lang pala pwedeng magbago ng buhay ng tao. Na-born again ako at the age of 19, and that was 1981, August 16. Kaya ngayon ay 43 years na akong born again. Na hindi pinangarap na maging preacher, na maging pastor, na maging apostle, na maging bishop. Never na pinangarap. Pero ang isang bagay na akin natutunan, nung tinanggap ko ang Panginoong Jesus at sinabi ko, Lord, let your will be done in my life. Here I am, use me. Dahan-dahan kong nakita ang direksyon ng Diyos. At ang sarap pala na ang buhay ay iyong isinuko sa Diyos at sasabihin, kayo na po ang manguna sa buhay ko. At yung pala ang isang buhay na hinahanap ng Diyos sa atin. Yung sasabihin mong, Lord, kayo po ang manguna sa buhay ko and let your will be done. And because of that, nakita ko ang success ng buhay. Gusto ko malaman ninyong lahat ito. Huwag yung hayaan na hintayin nyo pang kayo nakahiga saka kayo maglilingkod sa ating Diyos na buhay. Huwag mong hintayin na ikaw ay may sakit saka ka magsusuko ng iyong buhay. Ang dapat mong gawin, yung kilanlin mo na siya, paglingkuran mo na siya, habang nabubuhay ka. Dahil habang mayroon kang energy, mayroon kang good physical outfit, healthy body, yon
ang paraan na magagawa mong paglingkuran ang Diyos na lumikha sa iyo. Sobrang bilis ng panahon. That's why ang sabi ko, Lord, use me more for your glory. Kaya please, every day, atin tignan ano ba ang dapat natin gawin to glorify our Maker. Now, how to grow? Lumago kayo physically ngayon. Question, how's your spiritual growth ngayon? Since napakabilis ng panahon, na-preach ko sa inyo ito, hindi nyo na pwedeng ibalik ang kahapon. Iba na ang date kahapon, hindi na yung babalik. Hindi na rin babalik ang araw na ito. Ang August 18, 2024, hindi na po ito babalik. Bukas iba na ang araw. Next year, iba na ang taon. Iba na ang buwan. That's why, balikan natin ano ang naging maturity level ng buhay natin. Sobrang bilis ng panahon. Kaya please, kung ano man ang mga nakaraan ng buhay natin, ang pinakamahalaga ngayon ay ang pangkasalukuyang buhay. Oo, minsan nangihinayang tayo sa nagdaang panahon. At sinasabi mo, sayang, bakit kaya ngayon ko lang nakilala si Lord? Sayang nung sana ganito. Oo, sayang talaga yon. Pero huwag ka na mag-alala. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Ano bang dapat mong gawin para ang Diyos ay iyong maparangalan? Ngunit mapaparangalan mo lang ang Diyos kapag ikaw ay nagkaroon ng realization na ikaw ay nilikha ng Diyos, binigyan ng buhay, at ang Diyos ay may napakagandang plano sa iyo. Sinong naniniwala na may magandang plano ang Diyos sa Kanya? Tanggapin mo ito sa hindi, mga kapatid, makinig kayong mabuti. Bata't matanda, makinig kayong mabuti. Ang Diyos ang pumili sa iyo. Now, another example po dito ay si Paul. Si Pablo, ang kanya pong istorya ay isa siyang mamamatay tao. Isa siyang persecutor. Ang kanyang iniisip, maparangalan niya yung mga Pariseo at mga eskriba. Religious siya, but not righteous. Saan ka nakakita? Maka-Diyos. Kasama niya ang mga Pariseo. Kasama niya mga pare, in other words. Sa ating panahon, Pariseo. Pero, taika, siya persecutor ng mga naglilingkod kay Jesus. Saan ka rin nakakita? Ang kanyang iniisip, mapaparangalan niya ang Diyos at ang mga pare pag pinatay niya ang mga sumasamba kay Jesus. In fact, kumuha siya ng tinatawag na permit to arrest all worshiper of Jesus. Natuwa naman ang mga priest dahil sa kanyang pagiging enthusiasm na sirain ang mga mananampalataya. Pero doon sa Book of Acts chapter 9, sa road of Damascus, doon siya sinalubong ng Panginoon. Ang sabi niya doon sa Book of Acts chapter 9 verse 3 to 6, nagpakilala ang Diyos sa kanya, Saul, Saul, bakit mo ako pinag-uusig? Biglang may suminag na liwanag sa kanya. Nahulog siya sa kanyang kabayo at ang sabi niya, sino po kayo, Panginoon? Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Tugon ng tinig sa kanya. Tumayo ka at pumasok sa lungsod at dooy sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. So, makikita nyo doon
Si Lord ang direktang tumawag kay Saul. After that, nakilala niya ang Diyos. Nagsisi siya sa lahat ng kanyang nagawang kasalanan. At si Saul ay nagsimula na makilala ang Diyos sa biblical na kaparaanan. Ang tawag po doon, nagkaroon siya ng maturity level. At alam niyo ang kanyang ginawa? Dinala siya doon sa tinatawag na Arabia. Sa gabi ng Galatians chapter 5, verse 15 to 17, si Paul ay lumago ang kanya pong spiritual life at ang kanya pong ministry. Makinig kayo mabuti. Matapos makilala ni Paul si Jesus, iniwan na niya ang pagiging religious niya. Sinunod na niya lubos ang Panginoon. At doon siya nagpalago sa kanyang pananampalataya. Ang tao po pala, hindi lamang nakilala mo ang Diyos, kundi kailangan mong lumago. Sabi natin muli, growth. Kaya lumago si Paul at ang kanya pong ministry. Galatians chapter 1 verse 15 to 17. Ganon din sa Philippians chapter 3 verse 12 to 14. Nag-grow ang kanyang spiritual life, naging matured siyang Christian. Hanggang dumating yung time, nagkaroon siya ng tinatawag na spiritual growth or legacy of spiritual growth. 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. Sabi ni Pablo kay Timothy na siya ay natin niya ang kanyang spiritual maturity. 2 Timothy chapter 4 verse 7 up to 8. Kaya doon mo makikita, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Makakamtam ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Wow, grabe. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungan hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Okay, makinig. Shortcut ko lang po ito. Nakilala ni Paul si Lord. Itinakwil na niya lahat ang kanyang pagiging religious at pagsunod sa mga maling pananampalataya. Nagpalago siya sa kanyang pananampalataya hanggang sinabi niya, nakamtan ko na ang korona. Mga kapatid, tanggapin niyo ito sa hindi. Lahat ng gagawin niyo na paglilingkod sa Diyos na buhay ay may kaukulang gantimpala. Grow in the Lord. Kailangan mong lumago. Magpakalalim ka. Hindi lamang yung plain attendance ka. Ang taong lumalago sa pananampalataya, naglilingkod. Tanungin mo ngayon ang katabi mo, naglilingkod ka na ba? Mga kapatid, makinig, ang pagdalo sa church, yan po'y worship. Paglabas nyo sa church, maglingkod kayo sa Diyos, share the gospel. Hindi po paglilingkod yung pumunta ka sa church at sumamba. Yun ay worship. Yun ay blessing para sa'yo. Pero after this, yung spiritual maturity mo from Monday to Saturday, ikaw ang mag-strive nito, ikaw ang magpipray, ikaw ang magbabasa ng Biblia, ikaw ang mag-share ng mga bagay na natutunan mo. Kaya ang spiritual maturity, hindi lamang knowledge, hindi lamang understanding, kundi with manifestation on what you have learned. Now, nakikinig kayo ng words of God. Do you not know na ito is isang teaching para ikaw ay turuan na maglingkod? May kosa pa ba ako dito? Huwag niyo akong tutulugan. I am teaching you now. Pinili ka ng Diyos
Dati kang persecutor, pinagtatawanan mo ang born again dati. Pero hinuli ka ng Diyos. Nagpakilala siya sa iyo. Nandiyan ka na ngayon. Naranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. At patuloy mo pa ito mararanasan. Please continue to serve the Lord with gladness. And you will see your amazing victory in life. Kaya, paano ba nagsisimula ang paglago? Una, new believer. Pag ikaw ay bagong born again, ang tawag sa iyo, new believer ka. Ang isang new believer, ang sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 2, katulad mo'y isang sanggol na kailangan mong uminom ng spiritual milk. Ang tawag doon ay dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Kaya please, sino gusto maligtas? Kailangan mo ngayon lumago sa spiritual life mo. Ang spiritual o gatas na salita ng Diyos, magbasa ka. Hindi lang every Sunday makikinig ka. Paano ka mabubuhay kung isang beses ka lang kakain sa loob ng isang linggo? Di patay. Physically, kumain ka lang ng isang beses sa loob ng isang linggo, hindi ka na magtatagal sa buhay. Bibilangan ka, ilang buwan na yan, patay ka na. Physically. The same thing, ang spiritual life natin nagsisimula sa pagiging sanggol. Ang sanggol, every 2 hours, umiinom ng gatas. Pinapadede. Ganon din po tayong lahat. Please, all truth is parallel. Hindi lang physical ang pakainin mo. Spiritual life mo, lagi mo yung pakainin. Magbasa ng salita ng Diyos, makinig ng words of God, at ikaw ay mabilis na lumago sa iyong pananampalataya. Kaya ang sabi ng Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ang new believer, kung babago kayong born again, then kasabikan mo ang gatas na espiritual. Read the words of God. Huwag yung puro na lang kayo YouTube, hindi puro na lang kayo Facebook, puro na lang po kayo TikTok. Spiritual life ang mahalaga. Kasi ang inililigtas ay kaluluwa. Mataba ka nga. Physically. Spiritually, malnourished ka naman. Kaya please, ang taong bagong born again, katulad mo isang sanggol, kailangan mong uminom ng gatas na spiritual. Words of God. Number 2, growing believer. Ito na ngayon. Nung ikaw ay bagong born again, nagsimula ka na, naging bata, kailangan mo ngayon mag-grow. Huwag kang manatiling bata, kailangan mo maging teenager. Sabi ng Colossians chapter 2, verse 6 to 7, makinig kayo mabuti, mahalaga po ito. Sapagkat tinanggap na ni Kristo, Jesus, ulitin ko muli, sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamukhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo. Come on, sabi mo sa katabi mo, magpakatatag tayo. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago. Kita nyo? Patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Please, hindi lamang yung kilala ninyo ang Diyos. Kailangan mo palang lumalim sa pagkakilala sa Kanya para yung intimate relationship ninyo ay lalong magiging stronger. Okay? Magpakatibay. Sabi mo ulit, magpakatibay tayo. Sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos.
So, new believer. Ito naman, growing believer. At ang pangatlo ay mature believer. Matatag na mananampalataya. Ephesians chapter 4, verse 15. Ephesians chapter 4, verse 15. Ang sabi niya, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Guys, yan ang gusto ng Diyos sa buhay po natin. Mag-matured po tayong lubos. Everybody say maturity. Huwag kayong manatiling baby Christian. Huwag kayong manatili lamang na growing Christian lamang. Kundi, abutin natin ang maturity. Iba ang utak ng matured na tao. Iba rin ang pananampalataya ng matured Christian. Matured believer. Are you with me? Do you love the Lord? Mahal niyo ba si Lord? So grow. Yung mga first-timer, you are a new believer now. Pag tinanggap niyo si Jesus, new believer kayo. Now, huwag hihinto dyan. Mag-grow, mag-strive. Dahil yun ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao. The more you know the words of God, the more you will be filled with wisdom and understanding. How to do this, Bishop Art? Simple lang. We are reminded of the following nutrient to grow spiritually. Ipapaalala sa atin ng mga sumusunod upang lumago sa spiritual. Number 1, para lumago ka, regular Bible study. Very basic po ito. Regular Bible study. 2 Timothy chapter 3, verse 16 up to 17. Ang Biblia, pag binabasa mo, lahat ito ay salita ng Diyos. Ang Diyos ang nangungusap sa iyo. Kaya sabi ni Pablo, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Hindi ordinaryong libro itong binabasa natin. Kinasihan ng Diyos yan. At nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Sa pagtatama sa maling katuruan. Sa pagtutuwid sa likong gawain. At sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabuting gawain. Listen, habang nagbabasa ka ng Bible, kausap mo ang Diyos. Yun po. Sinong gustong laging makausap ang Diyos? O di magbasa ka ng Bible. Kasi Word of God ito. At ituturo niya sa iyo ang dapat mong gawin. Sundin mo lang ito. Maniwala po kayo, magtatagumpay kayo sa lahat ng inyong mga gagawin sa mundong ito. Alam nyo, kung hindi po tayo na born again, kasama rin po tayo sa nagkakalat ng mga kasalanan. Meron po ako naalala ang sinabi ng Colossians chapter 5, James chapter 5 verse 20. Kapag may nadala ka pala na isang kaluluwa o na isang tao sa Diyos, nagbalik loob ito, napawi ang napakaraming kasalanan. Basahin natin ngayon. Sabi niya, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagbalik, hallelujah, sa isang makasalanan tungo sa wastong pamumuhay, ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at napapawi ang maraming kasalanan. Grabe! Kaya pag may nadala ka na makasalanan kay Jesus, naligtas po yung kaluluwa niya. At yung taon na bago po na ito,
hindi na po siya makakahawa sa iba ng kasalanan. Bakit? Nabago na. Kaya pala napapawi ang napakaraming kasalanan. Kung sa Pilipinas, maborn again ang lahat ng mga Pilipino, wala ka na maririnig na nagsasyabu. Wala ka na marinig na nagpatayan. Wala ka na naririnig din na namumuhay sa kasalanan. Magsasara na ang lahat ng klase ng kabaret. Wala ka nang maririnig na nagpatayan. Bakit? Ang puso ng lahat ng tao ay nakaayon sa kagustuhan ng Diyos na buhay. That's why, isang kaluluwa lang ang nadala mo kay Lord na bago ang buhay nito. Alam niyo po ba, ang J1 Church, gumagastos po tayo ng napakaraming pera para lamang mag-put up tayo ng mga misyon sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Alam niyo po ba kung gaano na karami ang mga na-born again through J1 Church? Hindi ko na mabilang. Bakit? Dahil maraming mga anak ng Diyos na nakakilala sa Panginoon, naging tapat sa kanilang pagbibigay ng kanilang tithes and offering, tayo nakakagastos ng kung ilang daan, even millions, monthly, para lamang po masustain po natin ang mga missions po natin. Mga kapatid, ito yung truth. Bakit seryoso tayo? Dahil isa lang kaluluwa ang madala mo sa paanan ng Panginoong Hesus. Napapawi ang napakaraming kasalanan. Kaya nga sa buhay nating lahat, nung tayo pinagbago, hindi ka na nakaka-influence na magkasalang iba? Kaya napapawi ang napakaraming kasalanan. Mga kapatid, don't take it lightly. Huwag niyo pong mamalitin po ito o babasta-bastahin. Ang totoo niyan, mga kapatid, ang buhay natin na binago ng Diyos ay dapat na maging blessing din sa iba. Kaya kayo na born again, may ginamit din ng Diyos para tayo ay makakilala sa ating Panginoon. Did you understand? That's why they need the words of God. Kaya nga kayong lahat na na-born again, you must have a regular Bible study. Yes, pangalawa, you need to grow in prayers. Again, prayers. Alam niyo po ba na ang panalangin ng taong matuwid ay agad dinirinig? Kaya habang kayo po'y nagpipray, lumalalim din ang inyo pong faith, lagiging closer kayo kay Lord, at ang mga prayers ninyo ay nagkakaroon ng kaganapan. Pinagpe-pray mo ang kapitbahay mo, pinagpe-pray mo mga magulang mo, ng mga anak mo, ng mga ka-office mate mo, pinagpe-pray mo ang bansa natin. May nangyayari. At the more you pray, the more you are getting more closer to the living God. Church, pray. Sabi nga ng Bible sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Ang sabi ni Paul, huwag kayong mabahala tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalig, panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Woo! Everybody say no fear. Kapag ikay nagpipray, alam mo, may nakikinig na Diyos na mga Diyos at hari na mga hari at may nangyayari. Hindi mo man siya nakikita, may nangyayari. Grabe na to. Kaya nga tingnan ninyo, pag nagpipray over ang inyo pong lingkod at ang mga pastors po natin, may pinagpipray po tayo, miracles upon miracles ang nangyayari.
Why? Ang Diyos natin hindi nakikita, pero may ginagawa. Hallelujah! May nangyayari. Akala mo wala, may nangyayari. Ang gusto lang ng Diyos, mag-pray ka. Alam niyo ba kung bakit? Ang gusto lang pakinggan ng Diyos na dasal ay dasal ng mga anak niya. Bakit? Sabi nga ng Bible, hindi ako bingi para pakinggan ko kayo. Hindi maikli ang aking kamay para abutin ko kayo. Ang kasalanan ninyo ang nakaabang sa aking mukha, kaya hindi ko kayo marinig at makita. Kaya kapag kayo na matutuwid ang nanalangin, may nangyayari himala. Say hallelujah! Ay naalala ko nga tuloy yung pinag-pray ko na ang taba, 563 pounds. Patalastas lang po ito. Inimbitahan lang po ako na okay nandun po sa Alaska. Ang sabi sa akin, Bishop Art, pwede ba ipag-pray ninyo yung kaibigan ko? At kailangan ng operahan? Sure. Bakit hindi mo operahan? Hindi mo operahan kasi overweight. Ano raw? Overweight. Tinanong ko ngayon kung ano ang timbang. Nagulat ako. 563 pounds. Ilan? Kailangan daw mag-diet. Kailan pa? Magtatagal pa yun. Pinuntahan ko ngayon sa ospital. Pagdating doon, nagulat ako. Pagpasok ko sa kwarto niya, pinakilala ko nung kaibigan niya. Doon tinignan ko, sabi ko sa kanya, how are you? Ang sabi niya sa akin, I'm not feeling well, sir. You want me to pray for you? Please, sir. Siya po is Samoan lady. 563 pounds. Nakaupo po siya. Silapad ng kanyang kama. Yung hospital bed. Alam niyo, nung pinagpipre ko na, sabi ng Diyos sa akin, kantahan mo. Kinantahan ko. Ang kinanta ko yung He is always there. Alam niyo, batas ko siyang kantahan, umiiyak siya. Dalawang bagay. Inisip ko, hindi kaya naawa sa boses ko o natatats lang siya. Alam nyo, sabi ng Diyos sa akin, vacuum the pots. Sabi ko, ano? Sabi ko, Lord, ano vacuum? Ngayon ko lang narinig yung iba-vacuum ang taba. Sabi ng Diyos sa akin, uso na ngayon ang liposuction. Nakalagay din sa Biblia, there's nothing new under the sun. Okay, pwede. Sabi ko, tumikit ako, in Jesus' name, I vacuum your fats. In Jesus' name. Hindi ko alam kung paano ibabacuum, kung sisip-sipin. Okay, sasabihin lang. Ang sabi niya sa akin, I vacuum the pots by the power of the Holy Spirit. Di yun lang sinabi ko, I vacuum your pots by the power of the Holy Spirit. In Jesus' name. Pagkatapos ko mag-pray, dahan-dahan ko minulat ang mata ko kung ano nangyari. Mataba pa rin. It's like wala nangyari. Pero tinanong ko siya, Nisa ang pangalan niya, how do you feel? Sabi niya, I feel so light, sir. Gumaan ang pakiramdam ko, sabi niya. Okay, then umalis po ako. Dahil meron akong healing crusade. After 4 hours, yung nurse na nag-aalaga sa kanya, Samoan lady din, sabi niya sa akin, Bishop Art, remember Nisa, the one you prayed this afternoon? Yes. How is she? Bishop Art, you'll be surprised for this. Why? The doctor was surprised because she lost 100 pounds. Ako rin namang, grabe ka, Lord. The following day, which is equivalent of 24 hours, nag-report uli. Bishop Art, Nisa lost another 71 pounds. Hindi rin may paliwanag ng doktor bakit ang dami daw fluid na lumalabas sa kanya. After 3 days, pinalabas sa ospital, pinagaling ng Diyos na buhay. Say hallelujah!
Tayo ay instrumento. Pag lumalago ka sa faith mo, tumataas ang maturity level mo, nagiging posible ang lahat ng posible. Ulitin ko muli, nagiging posible ang lahat ng imposible. Hindi kayo ordinaryong born again. You have something inside that you don't know, but the Lord said, I am with you always and to the very ends of the age. Pangako ng Lord to, sasamahan ko kayo maski saan kayo magpunta. Kaya please, huwag mong iisipin na ikaw ay ordinaryong mamamayan. Ikaw ay may Diyos na pinaglilingkuran. Sasamahan ka niya. Huwag ka lang magdududa. Ikaw ay magpakalago at ikaw ay magtatagumpay sa iyong mga gagawin. Hallelujah! That's why pray. Pangatlo, fellowship. Say fellowship. Lakas please, lagi kayong mag-worship, mag-fellowship, mag-life group kayo. Sumama kayo sa mga life group hanggang sa kayo maging leader ng life group. Magkaroon kayo ng yung mga life group, which is Bible study. Mag-grow kayo. Maglingkod po tayo sabay-sabay. Every Sunday, huwag kayong magmi-miss ng iyong worship service. At please, paalala ko, yung worship service nyo kay Lord, kantahan nyo siya sa loob ng church. Hindi yung, anong oras na ba? Hindi pa nagpipreach ang bishop. Kantahan pa lang, mamaya-maya tayo pupunta. Please, ang worship para kay Lord. Kapag ako'y nagpipreach na, para na sa'yo. Kaya si Lord, ang sambahin mo. Maaga kang pupunta sa church. Tinanghali ako, Bishop, kasi napagod ako kahapon. Napuyat ako sa panonood ng teleserye. Unahin mo si Lord. Ang pangako ni Lord, pag inuna mo ang aking kaharian, ulitin ko ha, ang unahin mo kaharian. Pag inuna mo ang aking kaharian, ibig sabihin mo, noon, mag-worship ka. At ang aking katuwiran, ibig sabihin noon, words of God na. Lahat ng pangangailangan mo, idaragdag ko sa iyo. Come on, kaliwat kanan, let's worship the Lord. Ay grabe na to kapag ang Diyos ang napangiti ninyo. Unstoppable ang blessing na ibibigay ng Diyos sa iyo. I want to say that JA1 people super blessed. That's why I am teaching you. Kailangan yung mag-grow sa Word of God. Kailangan yung manalangin. Kailangan kayong mag-fellowship. Sambahin mo ang ating Diyos. May nangyayari, hindi mo man maintindihan, basta. Kaya nga ang Diyos hindi mo nakikita. Pero kapag siyang inuna mo, may ginagawa ang Diyos na hindi mo namamalaya. Grabe na to. Kaya again, unahin mo ang kanyang kaharian, meaning worship Him. Pangalawa, ang kanyang katwiran, listen to the words of God. And do it. And all. Say it again, all. Isa pa. All these things. Lahat ng mga bagay na ito, ibig sabihin, mga pangailangan mo, idaragdag niya sa iyo. Hallelujah. And number 4, obedience. Obedience to God's command. Sundin mo ang utos ng Diyos na buhay. Sabi nga ng kanina sa fellowship, Hebrews chapter 1 verse 24 up to 25, huwag daw nating kalilimutan ang pagdalo sa mga gawain sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kailangan daw po natin palakasin ang isa't isa. Mga kapatid, malapit ang dumating talaga si Lord. Maniwala po kayo.
hindi humihinto ang gera sa Middle East. Mga kapatid, yan po yung signs na binigyan ng Diyos sa atin na malapit na mag-rapture. Kaya, maging excited kayo, magpakatatag kayo, ligtas na kayo. Bilisan natin i-share din ang words of God, pero higit sa lahat, magpakatatag kayo. Dumalo lagi sa gawain, mag-worship, mag-life group. Kayo po mga kalalakihan, meron po tayong grupo ng mga men's group. Meron po tayong mga kababaihan, meron po tayong adults ministry, meron po tayong professional ministry, meron tayong youth ministry, meron tayong children ministry. Mag-involve kayong lahat. Huwag lang kayong plain attendees. Kung gusto ninyong mabilis ang paglagong spiritual ninyo, kayo ay mag-involve sa ministry. And God will bless you more. Amen? And last one, obedience to God's command. Pagsunod sa mga utos ng Diyos. John 14, verse 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Sinong in love kay Lord? Tuparin mo ang itinuturo ng Diyos. Ang ibig sabihin yun, pakinggan mo ang Word of God. At patapos mong pakinggan, sundin mo ito. Amen? That's why, ang bilis lumipas ang panahon, bilisan na po natin. Maglingkod tayo ng todo-todo sa ating Diyos na buhay. Say hallelujah! That's why, if you want to experience spiritual growth, immerse yourself in God's words. Kung gusto mong maranasan ang paglagong spiritual mo, please, magpakababad ka sa salita ng Diyos. I-maintain mo ang matatag mong pananampalataya. Fellowship ka lagi sa kapwa mong mananampalataya. Yes, at ikaw ay mamunga ng sagana. Mga kapatid, lahat ng ito ay kaya natin gawin sa ating spiritual na paglago. Again, mabilis ang paglipas ng panahon. Huwag mo hayaan na tumanda ka na walang nangyayari sa spiritual maturity mo. Mag-grow tayong lahat sabay-sabay. Maglingkod sa Panginoon. As I close, ang tanong ko ay ganito, do you love the Lord? Kumusta ang spiritual life ninyo? Kumusta ang iyong pananampalataya? Kumusta ang iyong pagsunod sa Panginoon? Sundin mo lubos ang Diyos. Magdesisyon ka na ikaw ay lumago. Tumayo tayong lahat. Walang higit tayong mamahalin kundi si Lord. Amen? Mahalin natin ang ating Diyos na buhay. Ang pagmamahal sa Diyos ay pagkakaroon ng spiritual maturity. Thank you, Lord. Lahat ng in love kay Lord. Sing with me. From the bottom of your heart. Walang higit kami mamahalin. Wala na nga iba sa sambahin. Tanging ikaw lamang ang nagmahal sa amin. Ang utos mo ang aming susundin. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas.
buong isip at kaluluwa habang may hininga, maglingkuran at papurihan ka. One more time. Walang higit kaming mamahalin. Walang higit kaming mamahalin. Wala nang iba sa sandali. Laging ikaw naman ang nagmamahal sa amin. Ang puso ang aming susundin. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Banal mong pangalan, itataas namin sa buong mundo. Ihahayag na aming pangalan, O Jesus, ang tagapagligtas. Wala nang ibang mamahalin. Oo, tas mo kamay mo sa Kanya. Ibigin ka, Panginoon. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Paglingkuran at papurihan ka. Paglingkuran at papurihan ka. Pumikit po kayo. This time, magkaroon tayo ng reflection. Ano ang spiritual maturity level mo na ngayon? Si Lord ba ay nananahan na sa puso mo? Dinisar mo ba na maglingkod sa Kanya? Dinisar mo ba ang pagbabasa ng Biblia para makilala mo siya
ng lubusan? Diniser mo ba na lumago sa iyong paglilingkod? Gusto mo rin ba na mag-matured bilang isang Christian? Tingnan mo kung ano ginagawa mo sa Kanya. Tingnan mo din kung ano ang pangangalaga mong espiritual sa buhay mo. Alin ang mas mataas na ngayon ng level? Ang iyong pangsariling katawan, pang physical, or ang spiritual mo sa kasalukuyan? Alin ang mas mataas? Hayaan mo, kung ikay malusog, and you are materially blessed, huwag mo hayaan na maiwan ang spiritual life mo. Come on, ask God's forgiveness. Huwag mong laging isipin ang material na bagay, dahil kusang darating yan sa bawat araw. Ang igin mo ngayon ay ang spiritual life mo, and you will be inspired to work, to do business, and to live a victorious, happy life every day. Humingi ka ng tawad kung ano man ang alam mong nagiging pagkukulang mo sa Kanya. Lord, tingnan niyo pong yung mga anak. As they humbly receive your word of God, as they humble themselves, Lord, saying, Lord, forgive us. Lord, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, mga naiisip at mga nasalita at mga ginawa. At kung hindi mo pa tinatanggap si Lord sa buhay mo, sabihin mo ang prayer na ito, Lord, Ikaw lang ang maghari sa buhay ko. Linisin mo ang puso ko ng iyong banal na dugo. Lord Jesus, kinikilala kita. Ikaw ang tunay na Diyos at tagapagligtas ng buhay ko. Linisin mo po ako ng banal mong dugo. Ngayong oras na ito, Lord Jesus, Ikaw lang ang maghari sa buong buhay ko. Help me, Lord, to grow in my spiritual life. Holy Spirit, manahan ka lagi sa buhay ko. Salamat dakilang Diyos. I love you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Manatili, nakapikit ako na lang mananalangin. Lord, ibigay niyo po ang dalangin ng puso ng lahat. Hindi lang ngayon, spiritual ang kanilang paglago. Pagpapalain niyo din sila materially and financially. And Lord God, wala rin maghihirap kang mga anak kung paano spiritually strong ang iyong mga anak. Balansyado, materially, financially, physically strong ang iyong mga anak. I command healing to every one of them. I command the open heaven and pour out the blessings they need. I declare all these things. Pagpalain niyo po at maligtas at iligtas, O Diyos, ang mga mahal sa buhay. Ang mga anak, O God, hindi pa born again, ma-born again. Ang kanila po mga magulang, hindi pa born again, ma-born again. Ang kanilang mga kamag-anak at matina, ang kanilang mga kaibigan, office mate, O God, katrabaho, O God, kaeskwela, O God, ma-born again through their lives. I declare the fresh anointing to every one of them. I declare this, that these people, God, of J1 worldwide are super blessed. In Jesus' name. And lahat ng pinagpala ng Diyos magsabi ng Amen. Praise the Lord. Please, manatili sa inyong puso at kaisipan ay yung mga natutunan ngayon. The time is running.